ikwento mo yung tungkol sa anak mo na 13 years old ngayon na lalaki. Anong pangalan niya? Jello. Anong nangyayari sa kanya? Nagkasakit, masakit yung paa niya, hindi siya makalakad. Binuhat ko siya dun sa school, tapos inano ko siya, tinicycle ko na lang para makapunta sa school, tapos hanggang pabalik. Hindi na po talaga siya nakakalakad hanggang pag-uwi. Paano niya nagagabot si Jello pag nangyayari? Ang ginawa ko na lang, wala akong ginamot, basta kinakain ko lang siya ng saging na maya-maya akong pinakain, maya-maya ako siya. Anong klaseng saging? Tundan. Sa tundan. Yun lang naman, mga 2 araw nakalakad na siya. Yung sabi mo, tapos yung meron din po akong anak na panganay. Panganay ko po yung 1993 ko po yung anong pangalan? Anong pangalan? Reggie Ignacio. Tapos nawala siya dahil 1 year and 7 months nagbakasyon kami sa probinsya. Doon siya namatay. Ano ibig sabihin nawala? Namatay siya? Bakit siya namatay? Kasi po nga, yun nga din, ang sakit niya, ganito din sa akin, no, parang yung paa din, hindi siya makalakad din. Tapos in-injectionan siya din sa ospital. Sabi mo, tinuturo niya yung masakit? Tinuturo niya, paa, yung hindi siya makalakad. Tapos yun, namatay na siya. Gano'ng kabilis siyang namatay? So, dinala niya sa ospital, in-injectionan, tapos gano'ng katagal bago siya namatay? Ano lang po, nagkasakit, nilagnat po siya mga mga 2 weeks lang. Tapos pagka mga 1 week nilagnat, tapos yung lang, 1 week, tapos 3 weeks, yung mga pinabukasin, matay na siya, pag 3 weeks na. Ilan taon na sana si Reggie ngayon? Ay, na siya, mag 20 years old na. Ang panganay ko yun. So, hindi lang pala ikaw ang nagkaroon ng sakit na yan. Yung 2 anak mo rin, nagkaroon sila ng sakit na parang ganyan. Sabi ko ngayon ako, parang natatakot ako. Kaya kamunti ka na sumunod Okay. Sige, so yung... Ako si Gemma Ignacio. 48 years old. Tapos yung anak ko ay yung karamdaman ko, yung masakit yung yung aking yung balakang hanggang paa, tapos palipat-lipat, tapos yung nararamdaman ko, tapos yung tapos iniiyak ako, ang sakit, ang talaga, sobra ng sakit. Tapos dinala ako ng mister ko sa ospital, tapos mini-lecture ako, tapos yun, sakit talaga. Tapos nawala dahil ako ng mga doktor, tapos in-injection ng sunero, tapos yung nawala na, tapos nawala na yung sakit, nawala na, tapos yung pinalabas na kami. Tapos yung ang binayaran po namin medyo mahal, mga 2,000. Tapos umuwi na kami, tapos yung mga pagka-uwi po namin sa bahay, umulit-ulit na sumakit mga gabi. Tapos tinanggal yung kinabukasan, nagpahilot. Tapos pag-uwi namin, nagpahilot ako ng buong katawan. Tapos hindi nawala, tapos nakalakad na ako. Tapos bumalik po kinabukasan, tapos yun na, tapos nagpunta na po ako kay Sir Edwin na ginamot ako ng Pyroenergine Pyroenergine. Iba-iba. Tapos yung Magnetic pulsar. Magnetic pulsar, yung
Dalawang klase. Yung po, Pati mga pagkain. yung mga, at saka pinakain ako ng, ano ba yun, ano ba yun, Yung hilaw na itlog. ilaw na itlog, Lemon. Castor oil pa. Castor oil. Tsaka black salt. Itim. Black salt. Ano, Tubig na hidden tapos springs. yung Dahon na avocado. tubig, yung dahon ng avocado, ininom ko ng madaming maya-maya. Yung medyo guminhawa na ang aking pakiramdam. Tapos hanggang ngayon, 2 araw lang po ginawa niya na ginamot niya ako. Salamat po, Sir Edwin. Ngayon po ito, uwi na po ako sa bahay. Salamat po. Ate, ma'am, sa inyo po. Anong ginawa ni ma'am sa inyo? So, ang ginawa po ni ma'am sa akin, inano niya ako, yung inirasyonan po niya ako, tapos pagkatapos niya mag-orasyon sa akin, nangilabot po yung aking mga katawan, tapos yung ako parang natakot, parang gano'ng takot at nangilabot po nawala, tapos maya-maya po nawala na, yun po. Anong nangyari dun sa mga pag-inom mo nung castor oil? Tapos yung mga ilang oras ba yun, basta hindi ko alam kung malalaman na ilang oras ba yung nagdumi po ako, napakabaho po talaga yung nag-inom ako ng castor oil. Ang mabaho ba nung uminom ka ng castor oil o nung uminom ka ng itlog? Nung uminom ng itlog, pero baho pa rin yung talagang yung Itlog. itlog. Magkaibang amoy ng castor oil tsaka ng itlog. Opo. Ano yung baho ng castor nung lumabas sa castor oil? Yun ang pinakamabaho, mabaho lang siya, pero yung Sa itlog? sa itlog, Anong yun ang amoy? pinakamabaho, parang kanal. Ha, Ayun po. parang kanal. Oo. Opo. Pero ngayon, pag uwi mo, mag-uuwi ka pa rin ng castor oil. Opo, Diba? Itutuloy mo pa yung castor oil kasi nakakailang inumo ka na ng castor oil nga, nakakatatlo ka na, di ba? Pangatlo. Mamaya tatlo. Po, pangatlong araw, pangatlo. Tapos yung itlog bukas, pangatlo na naman. So ulitin mo ulit yung castor oil, yung dahon na avocado, at saka bukas yung itlog ulit, di ba? Opo. So uwi ka na ngayon pero itutuloy mo pa rin yung gamutan, di ba? Tapos ang bilin ko rin, huwag ka nang kakain muna ng prito. Opo. Wala munang prito. At kung magpiprito ka, taba ng baboy. At saka yung sa asin, wala na muna yung patis, tsaka toyo. Kailangan mo tunay na asin. Kaya binigyan ka ng itim na salt, yung black salt, at saka yung pink salt, di ba? Para malagyan yung katawan mo ng matitinong asin. Tapos syempre yung mga ibang mga pagkain na hindi maayos, katulad ng soya, tokwa, mga pansit, tinapay, wag muna yun. Kanin na lang, tsaka ulam muna. Kanin, ulam, prutas, gulay. Tsaka walang munggo. So, okay yan kasi pareho na kayo nung asawa mo, di ba? Opo. Yung asawa mo, magaling na dati. Siya yung una nating pinagaling, di ba? Opo. So, alam na ng asawa mo kasi yan yung mga ginagawa mo. Di ba siya nga nagbigay sa'yo ng castor oil nung una? Siya nagpainom sa'yo. Ang hirap po kasi ilang inom, kutsara, 4. Nung nag-unom po ako ng isang araw, niligay ko po sa isang lalagyan, isahan inom ko na lang. Ano mas madali? Kutsara o isang inuman? Isang inuman po. Mas kasi madali. Masusuka po ay pagka Okay. maya-maya. Okay. Meron ka pa bang nararamdaman sa katawan mo na masakit ngayon? Ngayon po, wala po. Kaya magpapasalamat po ako sa inyo, Sir.
na utang na loob na wala akong maibigay sa inyo. Yung tulong ko lang isa dito sa bahay niyo. Sana. Basta kailangan mo na itulong lang sa ibang tao eh. Yun po. Ano yung tapal dyan sa, ano mo, sa noo mo? Yun po ang pinapalo ni Ma'am Mili na orasyon niya. Para sa pagpagaling, ano? Opo. Okay. Yung problema dun sa masakit, akala mo yan? Masyadong masakit. Tapos yung pagtulog mo. Tapos yung pagtulog ko, hindi ka talaga makatulog. Kasi maya-maya, pasumpong-sumpong. Mamaya, mawawala. Mga isang oras na, mawawala. Tapos mamaya, meron na naman isang ulam. Hindi ka makatulog. Wala kang tulog. Nandito ka na. Dito, nung pumunta na ako dito kay Sir Edwin, sa bahay nila, pinatulog nila ako. 2 araw. Yun, maayos yung tulog ko. Yun. Abangan natin yun kasi baka yung kuryente sa bahay mo, baka may problema dun sa lupa eh. Kaya mamaya pag uwi mo, abangan mo kung may problema ka ulit sa pagtulog. Okay? Okay, so abangan mo yun. Kung may problema ka sa pagtulog ulit, pumunta ka dito. Kasi pag mahina yung katawan natin, madali tayong magkasakit sa mga kuryente na ligaw. Minsan yung mga kuryenteng na yung ating dito, bumaha tayo. Pero yung kuryente nga, minsan nasa lupa, masama yung kuryente. So, naapektuhan tayo. Kaya abangan mo mamaya pag natulog ka sa inyo. May problema ka dun sa pagtulog na naman doon, sumakit na naman, punta ka dito. Dito ka muna. Okay? Sige, salamat.